At sa wakas mga brothers on the wheel, maiikutan na nga natin ang bagong maxi scooter ng Rusi Motorcycle Philippines. Ito nga yung Force 150. At bago tayo magpatuloy mga brothers sa ating ikot, sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, maaari po kayo mag-follow at i-share naman ang ating episode para sa konting suporta. At maraming salamat na agad. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, eto na nga. Nasa harapan na natin ang bagong maxi scoot nitong Rusi. Eto nga yung Force 150 mga brothers on the wheel. Mag-walkthrough muna tayo para makita nyo po itong units ng 360 view. And by the way, etong nire-review natin dito sa Rusi Imus Malagasang Cavite, dalawang kulay po. Ito po gloss gold, no? And then gloss silver, no? Parang dark silver na ang datingan niya. And syempre mga brad, mag-comment naman kayo mga brothers kung anong kulay po ang nagustuhan nyo dito sa bagong Force 150i ng Rusi. Ayan, napakaangas po nito mga brothers. At hihimay-himayin po natin ang specs and features ng motorsiklong ito. Pero para sa akin, mas gusto kong kulay itong silver o dark silver na kulay. Pero correct nyo na lang ako mga brad kung anong tawag talaga sa technical term na kulay nitong dalawang ito, no? Sa harapan mga brothers, meron tayo rito non-adjustable na windscreen na formado. Para nga siyang may garnish ng carbon fiber mga brothers, no? O hindi na kayo bibili ng mga aftermarket, to. Talagang may texture niya siya. At saka parang ano po yan, flat finish na magaspang ang datingan niya, which is nagpapaganda at nagpapa-highlights sa mukha nitong Force 150 ng Rusi mga brothers. O yan, no? Diba? Tapos going dito, matulis ang ating front facing dito mga brothers na merong LED na daytime running lights. So, ayan o. Eto mga brothers, hindi ko alam kung ano to. Para siyang paglamp po, another ilaw na naman. Pero naka-projector lang po siya na dalawa. LED na yan o. Naka-split yan mga brothers. At kagandahan, may abang na rin tayo rito ng camera kung gusto nyo magpalagay. Diba? Ayan o, may pangil pa nga siya dito. Ang turn lights natin o. LED na rin, tsaka ang ganda ng design at quality. Pairings check mga brother, pwede. Tsaka yung paint job dito ng Rusi, improving na rin. Naka front telescopic park tayo rito mga brothers. At isa pa sa nagustuhan ko dito, naka-engrave yung Rusi rito, which is premium na premium tignan. Iba na rin no? Tapos yung preno nyo, pansin nyo, radial mounting mga brad, pangkarera ang datingan, tsaka 2-4 piston caliper ito. At meron pa itong CBS na features pagdating sa kanyang preno. Diba? Tingnan nyo naman yung front disc brake, no? Habang meron tayo rito cordial na brand na gulong at may tire size na 110 by 70 at 13 inches na alloy wheel max. Ang kagandahan mga brothers, tubeless na rin ito, kaya walang hassle pagdating sa mga butas-butas, no? Ito, tingnan nyo yung pisngi rito. Diba? Para may garnish na carbon fiber ang style, panis. Tapos may emblem tayo rito ng Rusi, which is premium na rin ang pagkakabanat dito. Tapos sticker ng Rusi. Tapos parang bitin na Force. Parang anong kulay nito is yellow o lime green o yellow green, no? Which is bumagay naman sa kanyang gloss gold na kulay dito kaysa silver. Maganda naman di ba? Going naman sa kanyang bike fitting mga brothers, kahit may kataasan ng konti ang kanyang seat height na umaabot ng 790mm, hindi naman tayo nahirapan ditong sakyan. And for the reference mga brothers, meron po tayong height na 5'4" in height at naka-stitch sole po tayo na boots. So meron tayo ditong around total na 5'5" na taas. Ayan, makikita nyo naman mga brothers na lapat ang ating mga paa dito gamit ang boots na ito. At syempre pa meron naman itong ground clearance na 140mm na ay standard naman. At para naman sa kanyang wheelbase, umaabot ito ng 1370mm, kaya naman ito may kagaangan iliko-liko. Going sa kanyang riding gesture or position, naka-upright po tayo dito, no mga brothers. Hindi naman po sobrang baba ang kanyang handlebar, tamang-tama lang po mga brothers on the wheels. Para sa akin mataas na ito since maiksi lang naman ang
ating reach na 20 inches pagdating sa braso. At malaking tulong talaga rito mga brothers yung kanyang non-adjustable na windscreen dito sa harapan para mas malesen o hindi tayo masyadong bugbog sa hampas ng hangin during ng ating ride, especially sa mga open road. Ang atin namang upuan dito ay napaka-komportable sakyan since malapad at makapal ang kanyang foaming. Makapit na rin yung upholstery nito sa upon checking. Nakamaong tayo dito at hindi tayo dumudulas, and also ganun din sa ating magiging back ride. Kaya bike fitting mga brothers, approve sa akin itong si Force 150 ng Rusi. Pagdating naman dito sa kanyang rear portion, aba may maangas at matulis itong taillight mga brothers. Ayan no. Ito po yung ilaw niya no, mga brothers, hanggang dito sa ilalim. O di ba parang letter T siya na shape. Ang kagandahan hanggang gilid, kitang-kita yung iyong taillight. Yung fender niya nga at saka yung kanyang ibang parts ng kaha, talagang naka-garnish siya ng may style na carbon fiber. Ayan no, ganda oh. Tsaka yung fender niya rito sa likod parang mala Batman ng shape no? Ganda ng pagkakadesenyo, halatang hindi tinipid ito ng Rusi. May ilaw ang ating plaka dito, reflectors. Ito yung plaka ng Rusi na sabot-sabot lang. Naka dual shock tayo rito mga brothers. Ayan. Tapos ito adjustable pa, so pwede nyong i-adjust depende sa bigat nyo at kung anong ampli ang gusto nyo no? Naka-upright ang ating muffler dito na single exit mga brothers. Ang ating heat guard halos kalahati lang ang tinabanan o tinakpan mga brothers no? Ang ating tapakan ng pillion, ito isa sa mga gusto ko, quality yung ginawa nila rito at iba yung kulay, hindi ordinary na silver lang na hindi boring tignan no? Disc brake ang likod mga brothers, naka single pot piston caliper tayo rito at may tire size na 130 by 70 at 13 inches wheel max din. Alam nyo, nag-i-improve na yung gulong ng Cordial. Hinahawakan namin dito oh. No, talagang may pagka soft compound na rin siya. Tire hugger natin dito mga brothers, almost kalahati ng gulong, which is good para maproteksyonan ang mga components dito. Tsaka to, wala na nakalabas oh. Ang ganda rito ng ginawa oh. Pwede nyo pa nga itong dikit oh. Ayan oh. Oh, di ba? Oh, tagun-tago yung components dito. Hindi talaga itong basta-basta marurumihan yung putik o mga dumi, alikabok o buhangin. Kabilang side mga brad. Oh, ito na naman, may garnish na naman dito. May pasukan dito ng hangin. May takip yung sa ano niya, panggilid niya mga brothers. Kaya ang linis tignan eh. Oh. Oh, di ba? All the way dito sa ating footrest. No, may sariling mattings. Ito na naman, may garnish style na naman siya dito. Naka-alim bolts ang ating tornilyo rito. May sticker dito ng electric fuel injection. No, and then water cooled 4 valves, and then merong emblem dito ng Porsche no, hindi na nila nilagyan ng 150. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80%, tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear, link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go. Alright mga brothers, i-check natin yung kanyang upholstery. Isa rin ito sa mga nagpa-premium sa scooter na ito kasi pag tinignan natin yung quality, talaga namang meron mga brothers. Makapal po ang upholstery nitong Force 150 niya at may parang bakal pa rito na nagbibigay premium looking, tapos engraved dito ng Rusi, di ba? Tingnan nyo naman, di na nagpapahuli yung Rusi ngayon dyan. At yung underseat compartment, press nyo lang pa kanan, pakaliwa, sorry, aangat siya oh. May spring oh. Tapos smooth yung pag-angat, di ba? At ito, tansyado ko dito, since wala naman siya sa manual nakalagay, nasa 25 liters underseat. Pero kasya po ang isang helmet. Ayun oh. Makikita nyo naman eh. Siguro yung may mga spoiler, baka hindi na open face, tsaka yung tamang full face lang kasya dito. Malalim siya. Nandito yung battery, chassis number. Ito yung grab bar natin na parang hugis tenga ni Batman, no? Ito sayang hindi siya provision lagyan ng top box, pero sigurado marami namang gagawa nito dahil marami na naman nagko-customize ng bracket para malagyan ng top box, no? Punta tayo rito sa kanyang panel board mga brothers. Ayan, so may garnish na naman dito. Kaya premium na premium siya tignan mga brothers, no? At ang ating switches dito, I can tell quality rin. Sa kaliwa, nandito yung handle grip natin, which is ito yung nakikita ko sa mga Japanese brand na kasama itong bar N o N bar. Ang kagandahan, adjustable po ang mga brake levers nitong motor na to into 5 levels mga brad, no? Nandito ang ating horn, left and right, low beam, high beam, hazard switch meron pa, and also pass light. Ito, pass light to mga brothers. Lagayan ng side mirror,
and ang ating brake oil kung dito nyo lalagyan. Dito sa kanan ang meron tayo electronic starting, on and off ng ating ilaw. Pag nakaganyan po, park light ang bukas, and then on ng ating headlight. Same lang din, handle grip, bar end, at ang ating adjustable brake lever, no? Naka-standard ignition po tayo rito mga brothers, hindi pa siya keyless, no? Ngunit ganun pa man, naka-TFT display naman tayo. Ayan po. Magpakita na lang tayo ng picture na nakabukas siya para makita nyo. I remember, nakita ko sa picture, naka-colored to ang style niya, and then may mga basic indicators katulad ng speed meter, odometer, alam ko RPM, tsaka meter, fuel meter kasama na rin dyan. Ang USB charging port, eto mga brother, may takip para kahit umulan hindi mabasa. Dalawa na po yan, isang standard at isang type C. Okay, and then meron tayo ditong dalawang compartment na kasya po ang isa kong palad. Yan, pwede nyo paglagyan ng mga basahan yan, di ba? Pwede, o kaya mga ticket sa parking. Tapos nalalak naman siya, and speaking of fuel tank, ito po ang fuel tank nya. May liters po ito na 9 liters, napakalaki mga brothers. At may konsumo po ito ng 40 to 45 km per liter. Depende po yan sa bigat, road condition, at riding behavior nyo po. Doon po maglalaro ang kanyang fuel consumption. Alright? Alright mga brad, pag-usapan natin kung anong makina ang nakasalpak dito sa scooter na ito. Kaya nga pala ito mag-produce ng 14.6 horsepower at 8,000 RPM na umaarangkada ng 14 Nm of torque at 6,750 RPM. Single cylinder with the 150cc displacement. Syempre pa, naka 4 valves na rin ito at merong single overhead cam pagdating sa kanyang camshaft. Fuel injected na rin ito mga brothers, kaya naman may katipiran ito sa gasolina, and of course naka CVT ito dahil ito ay isang scooter. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, meron itong 57.3 by 57.9 mm, habang mataas naman ang kanyang compression ratio na umaabot ng 11.0:1, kaya naman ito is naka liquid cooled o water cooling pagdating sa cooling system. At bago ko nga pala malimutan, meron itong dry weight na 143 kg. So tapos na nga nating ikutan ang bagong scooter ng Rusi mga brothers. Ito nga yung Force 150i, at ngayon pag-usapan naman natin ang presyo. Meron nga itong updated price mga brothers na 110,000 pesos pagdating sa kanyang SRP. At kung gusto nyo naman itong kunin ng terms o hulugan, magda-down payment kayo ng 10,000 pesos, and for 3 years meron kayong monthly na 4,495. Alright, at ang alam ko ang rebate ng Rusi is 300 pesos pa rin. Available na nga pala sa lahat ng branches ito ng Rusi, especially dito mga brothers sa Malagasang Imus Cavite branch. Nandiyan po ang ating contact number at ang kanilang address kung gusto nyo pong puntahan o mag-inquire sa kanila. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang bagong maxi scooter na ito. Yan nga ang Rusi Force 150. At ano-ano pa ba sa Rusi ang gusto nyong paikutan sa atin? Comment nyo na rin ang inyong suggestion dyan sa comment section. So mga brothers, maraming salamat po at umabot kayo dito sa dulo ng ating vlog. Ride safe and cheers! Cook it.